communication used by the police as it deals with the community, such as the use of rallies, meetings, speeches, house-to-house visits of the community. Kasi yung personal media dito nagbibigay ng information yung mga pulis natin para mas maging updated ang community kung ano yung mga recent use ng rallies, meetings, speeches, at saka yung mga house-to-house visit na kinakandak nila sa community. Sa personal media, doon pinupost yung mga everyday activities, yung mga important announcements, yung mga gatherings na inatanan ng mga personnels. And next, barangay, the basic political unit of the Filipino nation that implements policies, national and local governments, the 1987 Philippine Constitution. Tawag din dito is local community. MASCOM, Mass Communication Program. It is designed to influence the opinions, emotions, attitudes, behavior ng public para mag-behave sila kung saan mas makakatulong sila sa mga police service. Kumbaga, pag MASCOM program, andito yung mga, kumbaga, nakapanik, hindi naman totally nakapanik, kumbaga, pabor and sa paningin ng mga tao is makakatulong sa kanila. Kapag nakita nila yung mga ganong program, pag naisip nila, ay, makakatulong to sa community namin. Kumbaga, willing silang mag-operate, willing silang mag-spend ng time, makipag-cooperate sa mga police para makonduct yung program na yun. And at the same time, magiging benefit yun para sa mga police officers. Next, propaganda. Any information or publicity put out by an organization or government to spread, promote policy, idea, doctrine, or cause. Ito naman yung mga makakatulong na mga propaganda, mga programs na pag in-impose ng mga police officers, ng agency kung saan kabilang sila, malaking tulong po para yung pinopromote nilang ayusan, kapayapaan, serbisyo, commitment to public is kanilang may sagawa. And malaman din ng community na, ay, ito pala yung responsibility ng police officers pagdating sa atin. Ito pala yung mga programang ino-offer nila. Ito pala yung mga bagay na ginagawa nila para sa ikabubuti ng community natin. Kung sinabing police-community relation, the sum total of dealings between the police and the people. It serve and boost goodwill and cooperation. It craves for greatest possible efficiency in the service. Pag sinabing efficiency sa management, pag management, di ba, effective dapat saka efficient. Kumbaga, nagamit mo ng maayos yung resources mo at the same time, hindi ka nakagastos ng malaki. Hindi naging costly yung pagpapatupad mo ng program na yon or ng activity na yon. Kumbaga, ang craving din ni PCR, ni Police Community Relation, is para magkaroon sila ng achievement. Kasi nakausap ko may isang police officer ako nakausap na, tinanong ko, ma'am, ang quota po ba ninyo sa Police Community Relation, dapat po ba ilang beses po sa isang linggo ang makandak yung activity program where in-involve ang community? Once, twice, mga ganun daw yung quota nila. Which is, ginagamit nila through feeding, different activities na involve yung mga kabataan, yung mga bata, mga ganun. Next, what is community relation? Ano daw yung community relation? Ito na yung kanina, total dealings. According to Aga's book notes on police community relation, stated that community relation is like a three-legged stool, upuan, tatlo yung stand niya. Each leg of an equal importance in holding the stool upright. Yung unang leg niya, unang ganyan, is for public relation. Yung pangalawa naman, for community service. And yung pangatlo is community participation. Pag public relation, kailangan mo na magkaroon ng communication between police and people, which is yung community. Kailangan mag-create ng harmony and harmonious relationship and create rapport, good relationship between them. Sunod, saka pa lang sila makakapag-conduct ng community service. Once na makuha nila yung loob ng tao, may
may participation na yung tao, willing silang mag-participate sa community service na ikakandak nila. Saka palang papasok sa community service. And after nun, yung third leg is community participation, ando na. Nag-collaborate na sila para sa ni-impose nilang batas. Nag-collaborate na sila para sa adhikain ng police officers, ng police agency, ng PNP na makapag-promote ng awareness, makapag-disseminate ng information, makapag-prevent ng crime, maisuplong yung mga taong dapat isuplong, magkaroon ng improvement kung ano ba yung dapat gawin ng PNP and community para mapabuti yung society natin. Next. The basis of police-community relation is police is the people and the people is the police. Ano yung sabihin nito? Ano yung sabihin nito? Ano? Walang police mo, walang community. Ano ba yung sinabi ni Sir Robert Peel? Ano na? The police is the people and the people is the police. Hindi, iba. Pero related siya dito eh. Parang medyo same thought din siya yung sinabi ni Sir Robert Peel. Sabi dito, police is the people and the people is the police. Noong unang panahon, di ba, wala naman talagang police. Kumbaga yung tao lang talaga yung nagbabantay sa isa't isa. Kumbaga, para ma-promote yung kapayapaan, yung kaayusan. Kumbaga, yung kapwa-tao lang din nila nagpapalising sa kanila. Kumbaga, tawag dito, sila yung yung tawag dito, nagpapanatili ng kaayusan kung ano yung mali, kung ano yung hindi dapat, sila din. Sabi dito, police is the people. And the people is the police. Bakit? Kasi kailangan ng involvement sa community. Kapag hindi present si community, sino ba ang responsible? Si people. Ikaw responsible kang isuplong kapitbahay mong drug addict. Kumbaga, sa pamamagitan ng pamamaraan na parang ikaw yung civil representative ni police. Next. Principles ng community relation. Every PNP member should adhere to the following principles of police community relation. Community must be maintained. Kung sinabi community must be maintained, dapat worthy sila sa public trust. Sa pamamagitan ng pamaraang dapat ginagawa nila yung job nila with their due diligence, excellence, and talagang dedicated sila. Dapat hindi sila careless. Walang, tawag dito, walang sasabihin nila, ay sorry, kumbaga parang, hindi dapat, ano naman totally hindi dapat magkamali. Kumbaga, gawin nila yung trabaho nila in good way. Yung walang masasabi na hindi maganda yung ibang tao na kaya yan, kaya hindi nahuli yung kasi pinatakas niya. Ganun ba? Kasi nag-create ka nga ng harmonious relationship. Nag-create ka ng rapport between community. Ba't mo sisirain yun, di ba? Parang lang yan eh. Yung matagal mong pinaghirapan na posisyon or matagal mong minimiting makapasok sa serbisyo, ilang taon mo pa nag-aaral. Sabi natin, 6 years para sa isali kasi nga, yun na yung start ng account natin. Nag-review ka board exam, nakapasa ka, nag-apply ka, ilang taon pa inabot, nakapasok ka, ilang taon inabot. Bakit mo sisirain yung apelyido mo o yung pagkatao mo para lang sa suhol, yung mga ganun? Kailangan kapag gagawin mo yung trabaho mo, alam mo, may trust sa'yo yung isang tao, dapat gawin yung trabaho mo ng tama at maayos. He shall make himself available and willing to serve everyone. Kahit na halimbawa patulog ka na, may humingi ng tulong, may mga anak, tinatakbo sa ospital, willing ka pa din dapat mag-serve. Kasi kailangan mong i-maintain yung good relationship and good conduct. Basta yan, good relationship yan. Community resentment must be avoided. Every policeman shall have in mind the interest of the public. No personal interest. He shall develop friendly relations by his good conduct. He shall avoid any occasion to humiliate, embarrass, or annoy, or inconvenience anyone. Dapat, paglaseng, hindi maoy, hindi namamahiya. Siyempre, kapag pulis ka na, hindi mo kailangan ipagpilitan na, ay, pulis ako, ano ka lang, normal na tao ka lang. Kailangan, andun pa rin yung pagpapakumbaba. Iniiwasan mo magkaroon ng kainitan, iniiwasan mo magkaroon ka ng negative feedback galing sa mga nakakasalamuha mong tao. Next.
Community goodwill must be developed. A police should be courteous, fair, impartial. Dapat, mabilis ka mag-responde kapag kailangan ng solusyon sa isang problema. Community must be kept informed. The police should inform the community any of the regulations and policies of the police force. Kaya nga sa page ng mga municipality station, merong mga public awareness, kung ano yung, kagaya sinabi ko na, ano yung mga trend na crime ngayon, pinupost nila doon para maging aware yung mga tao kung anong pag-iingat ba yung dapat nilang gawin. Objectives ng police community relation. Again, kanina, sabi dito, ano daw yung principles ng community relation? Una, community support must be maintained. Kailangan kasi ng interaction between people and police. Kailangan ma-maintain yung ganong relationship. And then, kailangan maiwasan kung ano yung mga dapat maling gawain ng mga police para magkaroon ng positive feedback lang lagi. Positive feedback lang lagi yung mga tao sa mga pulisya. Next is, dapat ma-develop, quick ka mag-respond, courteous ka, wala kang pinapanigan, and then, dapat lagi silang well-informed. Next, objective ng police community relation. The following are the main objectives ng police community relation. Magkakaano lang naman din to, hindi nagkakala, maintain, develop goodwill, obtain cooperation, parang ito yung sa una yung maintain community support. Sunod, develop public understanding. Andito din yung support, appreciation for the service of police. Next, to create broader understanding, simpatsya, may simpatsya ka kung ano mang problema pinagdadaan ng mga public. Halimbawa, may concern sila sa ganito, sa ganitong bagay. Hindi sila pinapagawa ng maayos na kanal. Yung mga ganun yung kailangang idulog nila sa namamahala sa kanila, willing kang tulungan sila para mas mapayos yung pamumuhay nila doon. Facilitate law enforcement and compliance, yung mga dapat i-accomplish na task. Next, to build public opinion favor for the police. Public opinion in favor for the police. Pag sinabing public opinion in favor for the police, ito na yung feedback. Feedback ito ng mga tao na naka-experience ng program, naka-experience ng help ng mga police officers. And then, to achieve the police purpose or preserving the peace, protection of life, property, and the prevention of crime. Siyempre, kapag na-accomplish yung lahat ng isang police officer as part ng police community relation, ang pinaka magiging satisfaction nila sa achievement nila is yung magkaroon ng preservation sa peace. Maproteksyonan nila yung buhay ng mga mamamayang kung saan sila duty. Kumbaga, alam sa sarili ng mga tao na yun na, ay, pag matutulog ako ng gabi, andun yung kapayapaan, walang pag-aalala na baka may magnakaw, baka may manloob sa amin, baka may biglang ligaw na balang pumasok sa bahay, ng mga ganun ba? Next. What are the types of police community relations? 4 to eh. The basic elements of police community relation include the following. Una, public information program. Design siya para ma-bridge yung communication gap between the police and the public. Yun yung public information program. Tingnan nyo na lang yung word na communication, tsaka information. Need ni public at saka ni police na magkaroon ng communication para yung information is ma-disseminate ng maayos. And next is, ano ba yung duty ng public information officers? Dapat lagi nilang ma-well-inform yung public regarding sa mga nangyayari, kung ano yung good service na kaya nilang i-provide sa community. Dapat din, i-inform din nila yung tao na sapat yung kapulisan namin para gampanan kung ano man yung gampanin dito sa inyong lugar. Kasi di ba, once na malaman ng tao na hindi sapat yung pulis na nandun naka-assign sa community nila, kumbaga magkakaroon ng mababahala sila na kaya ba nila talaga kami protektahan, kaya ba nilang i-maintain yung peace and order, kaya ba nilang ma-prevent yung crime, kakaunti lang naman sila. Next, activities na ini-implement ni public information officers, tanod seminars,
Trends and other police community problems. Ano yung mga kinakaharap na problema sa isang barangay, sa isang community. Work together and provide coordination. Ito naman in between ng public and ng police. Produce and distribute brochures, flyers, na nag-advertise kung paano nila protektahan yung sarili nila. The same din sa public social media accounts na nagpo-provide din ng information kung ano yung mga dapat nilang gawin regarding sa mga trend crimes na yun. Conduct environment sanitation seminars, paglilis ng basura, paglilis ng mga kanal, ganun. Troop information, educational, lecture sa public appearance, drug abuse prevention control, informative drive, establish counseling centers. Yan yung mga duties ni Public Information Officer. Hindi naman kailangan kabisaduhin yan, basahin nyo lang, familiarize nyo lang. Next, Public Relation Program. Ang una ay public information, di ba? Nagbe-bridge siya ng gap between the police and the community. The next is designed to maintain harmony and mutual support. Public relation. Pag sinabing relation, yun yung harmony and mutual support. Duties ni Public Relations Officer, press release, regarding sa mga police activities. Okay. Next. Una is, di ba, public information program, wherein yung binibridge na yung gap between police and community. While dito naman sa public relation program, it is designed to maintain harmony and mutual support between police and community. Ano yung mga duties nila? Press release. Evolve the conduct public relation program. Kumbaga, ano yung mga better na program na pwede nilang i-offer sa community. Commendable performance without inefficiency and corruption. Next, public opinion and attitude. Paano ba ina-evaluate yung public opinion at attitude ng mga police officers? Paano ba sila makitungo sa sa community? Plan and carry out programs. Ito yung mga programs na i-impose nila depende sa pangangailangan ng community. Ano ba yung activities na i-implement nila? Face-to-face communication, dialogue, pag-usap, isang member ng barangay, ganon. Social cultural activities, mga weddings, birthday ni Kapitan, mga ganon, umaatend ang mga police officer natin. Para sa pakikisalamuha at pakikisama, attend multi-sectoral ugnayans sa barangay ito, between religious sectors, school, barangay civic organization. Ito naman, sending letters of appreciation sa mga nag-participate na mga tao regarding sa police work ng ating mga kapulisan. Nagdadak ng first aid, traffic safety education, manpower development, sponsorship, immediate settling and dispute. Next, civic action program. Ito naman na nagme-maintain at nag-encourage sa community development. Kung si public information ay nag-bridge siya gap between community and police, and then sino ay isa? Si public relations naman nagme-maintain ng mutual support and harmony. Si civic action is nagme-maintain and nag-encourage naman ng ikalalago or kaka-develop ng community nila. Ano yung duties ni civic action officer? Promote youth development. Alam niyo ba yung KKDAT? Alam niyo to? Kabataan kontra droga at terorismo. Program din yan ng nung time nung senior high kami, program ng police officers yan, nagpupunta sila sa schools para i-inform yung mga student regarding sa masamang epekto ng droga at ng terorismo, kung paano hinaaya yung mga student na makijoin sa mga ganitong, kunwari, grupo-grupo, under na pala ng mga rebelde. Initiate necessary fundraising para sa mga juvenile delinquents na nire-reform nila. And be alert to safeguard the community. Mga duty-duty para sa mga loss and damages. Diba nga, yung mga pulis natin, tumatambay sa 7-Eleven, tumatambay sa Alphamart, tumagano para pag nakita na ang mga gusto mag-commit ng crime yun, mai-inhibit na sila o baka,
mape-prevent na sila. Next, render all possible assistance sa lahat ng pagkakataon kung ano yung kayang may offer ni police officer na assistance sa community, gagawin niya. Whenever feasible, shall promote and actively participate in the, free medical and dental. Pag mga, sa mga bata, sa mga matatanda, yun. Next, activities ini-implement ni civic. National Red Cross, blood donation, doon sila para mag-assist sa mga magdodonate ng dugo. So, free medical and dental civic action, doon din sila para mag-assist, magbuhat ng mga mabibigat na bagay, water, everything. Ito, free deworming din. Sa mga depressed areas, yung mga malalayong area, mga nasa bulubundukin, mga ganon. Assist citizen in case of transport strike, mga labor dispute, and other similar cause. Maintain cleanliness and beautification of surrounding, tree planting, gardening, yan. And pang-apat is psychological program. It's designed to condition both friendly and hostile public, thereby ensuring the facilitating the attainment of public objectives. Condition both friendly and hostile public. Pag sinabing hostile, uncooperative, tama? Thereby ensuring the facilitating the attainment. Sabi kasi dito, the program is designed to influence the opinions, emotions, attitudes, and behavior ng community para mag-behave sila in a manner na beneficial sa police. Kung hindi sila cooperative, dapat maging cooperative sila sa pamamagitan ng psychological program. Kailangan ipaunawa sa kanila ng police officer na ginagawa nila yung mga ganitong programa para sa ikabubuti din ng community nila, sa ikabubuti ng buhay nila. It will condition the citizenry adhere the laws of the land in this way. Pag sinabing this way, ano ibig sabihin ng this way? Ibig sabihin ng this way ay persuade someone not to take particular course of action. Sabi dito, dapat responsibility ni citizen na mag-adhere sa batas at dapat ma-pursue nila yung kapwa nila na mag-take ng action na halimbawa dito sa pag-commit ng crime. Halimbawa, dating magnanakaw. Kailangan as part ng communication, relationship between police and community. Itong citizen na yun, kaya niyang i-explain, kaya niyang ipaunawa, kaya niyang ipaliwanag dun sa sa magnanakaw na mali yung ganyang gawain. Kailangan niya ma-persuade na mali yung ganyang gawain, nakakasira ng community yan, ito yung dapat citizen, thereby minimizing their chances to engage in criminal activities. Ayun nga, yung kikidat na program. Or pinapaliwanag sa kanila na yung pagiging involved sa droga, makakasira ng buhay mo yan. Yung pag-join sa mga grupo-grupo na hindi mo alam kung sino talaga yung namumuno. Alam mo, member ka na pala ng NPA. Next, develop unity and cooperation among people. Camaraderie, spirit de corps din. Develop an attitude for deep concern for the individuals in his area of operation instead of being indifferent to their problems. Dapat, as police, as psychological operation officers, hindi lang yung activity ang ipinofocus, kundi yung, syempre, yung mental health concern din yun, kaya may psychological program eh. May mga kabataan na hindi nag-aaral, may mga kabataan na dati nalulong sa bisyo, sugal, paracruz, iba't ibang type ng sugal. Kumbaga, kailangan din nilang tulungan nila ma-develop yung pagkatao na iwasan yung mga ganung bagay. Be instrumental in the development of civic-mindedness. Ayun. Be an instrument para yung buhay ng kabataan na yun, buhay ng tao na yun nalulong dati sa vices, sa bisyo, iba't ibang uri ng bisyo, is maging law-abiding siya sa pamamagitan ng tulong ni police officers at ng other parts ng community, which is yung mga citizens. Activities implemented by psychological operation. Home defense activities. Next, community relation activities. Siyempre, yung involvement, interaction, malaking tulong din yun. And income generating projects activities. Yung mga pwedeng activity na, halimbawa, paggawa ng parol. Pwede lang maibenta yun. Lalo na itong December. Baga, pwede na nilang maging income generating projects yung para masuportahan kung ano man yung mga
program na i-implement ng psychological operation officer para pang-budget din, ganun. What is police information education? Ito daw yung communication na nag-utilize ng various form ng media. Pag sinabing media, di ba, yung different platforms towards creating consciousness at maging aware pagdating sa mga issues na dapat i-develop sa community, pagdating sa mga suporta na kinakailangan ng police. Ano yung two major components ng information education? Community information and institutional information. Sabi dito, ito din mga activities na um, design para ma-increase yung public consciousness. Kung baga maging aware yung public na ito yung nangyayari. Maging aware yung public na ito yung kinakailangan nilang malaman. Ganito na pala yung estado ng community natin. Ganito na pala yung mga naglipa ng kriminalidad sa lipunan. Next, institutional information. Ito daw yung mga activity na nag-generate ng trust, confidence, and support para sa police organization. Kung si community information, ang role niya ay para maging mulat, maging knowledgeable yung community between sa mga issues na kinakaharap ng community nila. Si institutional information naman, ito naman yung nagbibigay daan para magkaroon ng tiwala yung tao sa ating mga kapulisan. Next. EO 292. Ito yung Administrative Code of 1987. Oaths for public officers and employees. Officers administer oath. Sino daw ba to? The following officers have general authority to administer oath. Sino itong mga to? Notaries, members of the judiciary, clerk of court, and the secretary ng House of Congress of the Philippines. Departments, bureau directors, register of deeds, provincial governors, and lieutenant governors, city mayors, municipal mayors, and any other officer in the service of the government. And then, oaths may be also administered by any officer whose duties as defined by law or regulation. Okay. Sino yung may duty to administer oath? Officers authorized to administer oath with the exception of notaries public, municipal judges, and clerks of court are not obliged to administer oaths or execute certificates save in matters of official business. And with the exception of notaries public, the officer performing the service in those matters shall charge no fee. Nasa Q&A niyo to, di ba? Kung sino yung mga allowed mag-administer ng oath. Ayan. Notaries public, municipal judges, clerks of court. At yung mga hindi obliged to administer oaths or execute certificates, with the exception ng notaries public, syempre, dapat wala nang bayad yun ang pagpapa-oath doon. Next. Tapos nyo na yung ano nyo, dalawang paper nyo. Sana na tayo, paano na tayo. Una yung ilabas is yung Code of Professional Conduct and Ethical Standards of the Philippine Registered Criminologists. Yung meron ganito, may IPO, may COR, may client, may malpractice of profession, practice of profession. Yun yung ilabas. Tapos, itabi nyo na din dun sa gilid, itong isa. Yung Proposed Code of Ethics and Professional Responsibility of Philippine Registered Criminologists. Kasi, kumbaga, halimbawa, pag Rule 1, Preliminary Responsibility, saan siya malulocate? Dito sa Canon 1. Ito na gagawin natin na. Chapter 1, The Criminologist and Society. Sabi dito, sa chapter 1, a
Criminology shall upon uphold the Philippine Constitution, obey the laws of the land, administrative regulations, and promote respect for law and legal process. Pag sinabi primary responsibility, ito yung kauna-unang responsibilidad mo as registered criminologist. Sabi din sa una, Rule 1.1. A criminologist shall engage only in any legal, moral, and ethical conduct. Pag sinabing moral, di ba, the quality of human act which is good, bad, and indifferent or amoral. Dapat daw, hindi ka lang mag-engage sa legal, bawal sa mga illegal. And Rule 1.2, criminology shall promote adherence to the rule of law. Siyempre, follow pa din ang rule. Yun naman talaga yung unang responsibility natin as registered criminologist. Kayo din, kapag naging registered criminologist na kayo. Dapat din daw, irerespeto ng registered criminologist yung human rights and such as right to life, dignity, and healthful ecology among others. Andito din, di ba kanina na topic natin yung ibang code of professional conduct ng public officials and government. Andun din po yung mga binabanggit ko. Andun din yung pagrespeto sa human rights. Andun din yung um, pag-promote ng adherence sa law. Next, yung Canon 1 ay yung primary responsibility. Pag tinignan nyo sa Canon 1, andun din siya. Lagay nyo sa primary responsibility, makikita nyo siya sa Canon 1 din. Canon 1. And then, Rule 2, conduct towards the public. Saan nyo siya makikita sa kabila? Sa Canon 6. Sa Canon 6 nyo siya makikita. Yung Rule 2, sa Canon 6 nyo siya makikita. Check nyo, double check nyo. Andun ba? Tama? Conduct towards the public. Sabi dito sa Rule 2, a criminologist shall at all times uphold the public interest over and above personal interest. Dapat yung aim niya, yung dapat niyang gawin is, hindi lang dapat sa niyang kabutihan, hindi sa pangkalahatang kabutihan. Next is, Rule 2.1. Criminology shall always act with dignity, fairness, and sincerity to help others. Hindi yung nambubulol. Bawal ka mambulol as professional. Hindi pwede mga ganun gawain. Next, Rule 2.2. A criminology shall act as a role model for the community and instilling respect for the rule of law and the profession. Siyempre, RCrim ka na. Dapat maganda yung yung pagkatao mo sa community. Siyempre, mag-a-apply ka someday eh. Dapat mag-create ka ng mabuting relationship between community and you as a person. Lagi mong ngitian yung mga kapitbahay nyo, lagi kang mag-greet ng good morning. Para if ever na background check someday kung ano yung applyan mo, maganda yung feedback sa'yo ng community mo. Next, Rule 2.3. Criminology shall extend prompt, courteous, and efficient service to public without discrimination. Di ba na-encounter na din natin ito kanina sa mga code of ethics ng public officials? Kumbaga, ganun din. Maging courteous ka, dapat yung service na provide mo, gawin mo yung best mo para ma-accomplish yun. Rule 2.4, a criminologist shall acknowledge one's social responsibility and strive to contribute to the well-being of the people and the society through research, instruction, extension, and practice of the profession. Practice of the profession. Next, Rule 3, saan siya makikita? Meron ba? Meron ba? Private conduct of a criminologist. Saan siya makikita? Canon 5. Canon 5. Pag sabi dito, criminology profession prescribes uniform standards among its members. There is no distinction as to whether the transgression of the committed in the professional or private capacity. Pag sinabing prescribe, kung ano yung tama, kung ano yung standard na dapat sinusunod o bilang isang registered criminologist. Rule 3.1. Criminologist is encouraged to uphold and maintain personal integrity. Bawal ka mabahira ng anumang katiwalian. And consistency. Exhibit ethical and honest conduct
in all facets of life. Rule 3.2. Criminology shall avoid mispresentation of professional qualification or experience when acting as private individual and shall not make statements or engage in conduct that could undermine the integrity of the profession. Sabi dito, dapat daw, bilang registered criminologist ka, bawal ka mag-mispresent ng qualification. Kumbaga dapat kung ano yung qualification na meron ka, yun lang i-provide mo. Kung ano yung wala ka, huwag mo syempre i-provide. Kung huwag kang mag-falsified, huwag kang mag-ano ng mga documents and qualifications. Next, Rule 3.3. Criminology shall avoid any conflict of interest that could compromise the professional integrity or create the appearance of impropriety. Huwag kang gagawa ng business na halimbawa, pag-ano ng PRC license, which is bawal. Ikaw yung mag-i-issue ng PRC license sa mga registered criminologists, bawal yung ganun. Kasi, kumbaga, isa lang naman nagre-release ng lisensya ng criminologist, licensed professional teacher, si PRC lang talaga. Bawal mong ilagay yung profession mo sa kahihiyan, bawal kang gumawa ng mag-cause ng conflict and makakasira ng reputasyon ng ng institution wherein belong ka. Chapter 2 na. The criminologist and criminology profession. The criminology profession, makikita siya sa Canon 2. Canon 2. Sabi dito, criminology shall protect the profession from those individuals who are not qualified to practice the profession by reason of existing laws and regulations. Hindi naman talaga R-Crim. Dapat mo mag-practice ng teaching. Hindi ka R-Crim, pero mag-practice ka ng teaching. Tama ba yun? Bawal, syempre. Kailangan registered criminologist ka muna. Kung wala kang master's degree, syempre kapag nag-enroll ka sa mga schools, require ka talaga mag-enroll ng master's degree. Pero pwede naman kasi yun, may mga schools naman na tumatanggap ng hindi ka pa master's degree holder, pero dapat mag-enroll ka syempre habang tuturo ka. Mag-undergo ka ng pag-aaral sa master's degree. Next, a criminology shall manifest enthusiasm and dedication for the profession. Maging dedicated kung ano man yung piniling pasukan. Halimbawa, R-Crim ka, pumasok ka sa pagpupulis. Dapat, ayun yung pinasukan mong profession, panindigan mo, maging dedicated ka, huwag mong sirain kung ano yung pinaghirapan mo. Next, a criminologist shall faithfully observe the oath of professionals and oath of membership of IPO. Pag R-Crim na kayo, sa mismong oath taking, babasahin itong nasa likod. Tapos ito pa. Ito. Babasahin niyo yan. As part ng PCAP and IPO. Next. Criminologist who is in the law enforcement agencies, as mentioned in the law, shall abide by the universally accepted code of ethics for law enforcement and the specific code ethics for the respective agencies. Halimbawa, ikaw, pulis ka na, may code of ethics ka as registered criminologist. At the same time, kailangan mo din i-follow yung code of ethics ng law enforcement. Like PNP, kailangan mo din i-follow yun. Rule 4.5, criminologist who is a researcher and or author shall give due credit for the works of others and maintain the highest level of honesty and integrity at all times. Halimbawa, si Dora, may sarili siyang review center. Sa Palaran naman, mayroon ding review center. Nag-post si Edora ng sarili niyang explanation regarding sa halimbawa, sa tawag dito, ano bang pwedeng example? Sarson? Sure. Sa first training, tsaka sa itong si Sapalaran, hindi niya ma-update yung page niya kasi busy sa buhay niya, may siyang mga business. Ang ginawa niya, ina-paste niya without credit kay Edora. Nag-iwas na review center kasi yun na, nagsimula na yung bashing, nagsimula na yung walang credit na ginawa si Sap kay Edora sa pagkuha niya nung
ideas na pinost ni Dora. Next,